Bakit? Magandang umaga guys! Narito na naman tayo sa panibagong video na kung saan aalamin natin kung ano nga ba ang mga adbentahe at disadbentahe ng CHED Memorandum Order Number 20 Series of 2013. Pwede na! So sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga isa sa pinaka-pinagtatalunan na polisiya sa edukasyon sa Pilipinas. Ang CHED Memorandum Order Number 20 Series of 2013. Ano nga ba ang mga adbentahe at disadbentahe ng patakarang ito? Atin na't alamin. Una, pag-uusapan natin ang mga positibong epekto nito. Una ay ang pagpapalawak ng kaalaman. Ang bagong General Education Curriculum ay naglalayong bigyan ang mga mag-aaral ng mas malawak na pananaw sa iba't ibang larangan. Ikalawa, pagiging globally competitive. Ang bagong curriculum ay dinisenyo upang maihanda ang mga mag-aaral sa pandaigdigang merkado. At ikatlo, pagpapalakas ng senior high school. Dito inililipat ang Pilipino at iba pang asignatura upang mabigyan ng mas mahusay na pundasyon ang mga estudyante. Ngayon ay dumako naman tayo sa disbentahe. Ngunit hindi tulad ng lahat ng polisiya, may mga hamon din itong dala. Una ay ang pagkawala ng Pilipino sa kolehiyo. Maraming guro at mag-aaral ang nagpahayag ng kanilang pagtutol dito. Ikalawa, mas maikling oras para sa espesyalisasyon. Ang pagsisingit ng mas maraming general education subject ay nangangahulugang mas konting oras para sa major subject. At ikatlo, hamon sa mga guro, kailangan nilang mag-adjust upang umayon sa bagong sistema. Sa huli, ang CHED Memorandum Order Number 20 ay nananatiling isang kontrobersyal na paksa. May mga positibong epekto ito, ngunit hindi maikakaila ang mga hamong dala nito. Ano ang opinion nyo tungkol dito? Mag-comment sa ibaba at sabay nating talakayin. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang diskusyon tungkol sa edukasyon. Hanggang